papakita ko na po sa inyo ang bahay ni Batang Angel. Ayun mga kanoli, no? Meron pala silang pintuan dito. Bungad. Bitak yung ano, mga kanoli. Pagka umuulan, ilalagyan namin ng mga karton-karton. Sana po mapaayos nyo dito sa bahay. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan olis sa kalam. Yo, yo, yo! Yo mga kanoli, magandang araw po muli sa inyong lahat. At ngayon, nandito tayo sa bahay nila Batang Angel. At ginagawa nga natin ang CR, no, nila Batang Angel dahil yun ang kanyang request. Siyempre, maraming salamat sa ating sponsor. Ayan si Kuya Jojo, ayan, at si Kuya Neil, yung ayaw magpakilala, at si Kuya Obet, paring Ruben, at si Ate Eva. Ayan, at maraming salamat po, no. At doon kasi sa comment section nung first vlog ko nung pagpunta ko dito, ang sabi, sana Kuya Noli pinakita mo na lang yung bahay nila para at least kung may gustong tumulong, makaipon ka ng pondo. So ngayon, habang ginagawa itong CR, ay papakita ko na po sa inyo ang bahay ni Batang Angel. At meron palang pintuan dito, sa gilid na yan. Hello Batang Angel, kumusta? Mabuti din. Mabuti naman. Wala siyang school ngayon kasi nga may low pressure. Pwedeng buksan mo yung pintuan na yun. At dito kami dadaan. Antayin ka namin dito. Ayun mga kanoli, no? Meron pala silang pintuan dito at bihira lang pala nila buksan to. Siguro kung sa gabi na magsi-CR ay ginagamit na yan. So eto, si Batang Angel. Pasok po tayo. Ayan, hawiin natin. Ayan. So pagbungad, bitak yung ano mga kanoli. Bitak yung flooring. So ibig sabihin, walang bakal. Ano? So, kung makikita rin, dahil nga sa, pasensya na sa ibang galita ko, no, yun naman po ang totoo. Makikita po natin na, siyempre walang nag-aasikaso, no, kaya ganyan, oh. May mga nakasampay, may mga nakasampay, at ito sila, yung mga gamit nila, no, ayan. At, maliit lang yung kanilang bahay, no, at, saan yung tumutulo dyan, be? Doon. So doon daw ang tumutulo, mga kanoli. At saka ito, ayun, may anong ang tela. Ayan. At ito rin, siyempre ito, tagpi-tagpi, yung mga kanoli, oh. Tagpi-tagpi. At imbitahan na nila, wala, maano rin, maanay. At bilang lang yung poste sa kanilang bahay. Oh. So, saan ka na ihiga, be? Saan ka natutulog? Sino katabi mo dyan natutulog? Kayong dalawa. Si papa mo saan? Dito sa sahig si papa mo. So, ito po, no, ang dito na natutulog or nahiga si Batang Angel. No? At meron silang bintana doon na isa na kawayan. May alaga silang pusa. Ayan, no? Kawayan. So maliit nga lang ang bahay nila, no? Parang malaki pa yung ano, yung pinakang parang yung ano lang, yung terrace ni Jamela sa harapan. Ayan. So at eto ay yung sa kabila medyo may bitak, no. Ayun, wala kasing poste, wala ring di rin nahagisan sa kanto. Ayan, yan ang sinaunang mga kahoy, no. So upo tayo dito sa kama nila, no? So nakikita nyo mga kanoli, yan, no? Kasi nga wala naman talaga silang lagayan ng kanilang mga gamit. So dito lang, yan, unan. Pero may kulambo naman sila. Malamok ba dito? Opo, paggabi. Paggabi. Tapos nagkukulambo kayo. Opo. Ayan. Anong pangarap mo dito sa bahay nyo? Anong gusto mong sabihin sa mga viewers na Kuya Noli at sponsor?
Sana po malaki po ang bahay namin. Malagyan ng kwarto. Tapos sa loob po yung ano namin, CR. Hindi na po kami lalabas. Sana po mapaayos ninyo po. Sabi mo yung mga viewers ni Kuya Noli. Sana po mapaayos nyo dito sa bahay at sa mga sa aming Para at least maging komportable kayo magkapatid, no? At si papa mo dahil nga sa wala naman sa lagas ang trabaho, si mama mo lang. Ayan. Tapos may mga lagayan ng gamit, no? Nahihirapan ka dito sa bahay niyo? Makalat, magulo? Opo. Hindi ka natatakot baka maya-maya may ahas dito? Hindi naman. Kasi yung mga kalat to. Excuse me. Dito lalo na to may bitak. Ano? Ang ganyang bitak mamaya may ahas yan sa ilalim. So ayun mga kanuli, no. Gusto niyang matulungan na maayos daw itong kanilang bahay. Ay kagaya ng sinabi ko, no, si Kuya Noli ay yung mga sponsor natin, no, sila naman po ay nagkukusa, no, pagka meron tayong mga nabablog na ganito. So tingnan natin ang mangyayari. Basta ako, lagi kong sinasabi ay hindi muna ako nangangako na magagawa. Mahirap kasi yung sabihin ko na sige papagawa ko yan tapos hindi naman pala. So kaya ang ginagawa ko, standby lang, tapos pray. Nagpe-pray ka ba? Na ano pinagpe-pray mo? Sana po matulungan po kami sa bahay namin po. May mga bisita ka rin bang napupunta dito sa bahay nyo? Wala po. Hindi mo sila pinapupunta? Hindi naman po. Dahil? Halimbawa, kung may gustong pumunta, mahihiya ka ba na i-invite sila papunta rito? Opo. Ba't ka mahihiya? Maliit lang po ang bahay namin at tagpi-tagpi lang po. So, nahihiya daw siya mag-invite ng kaklasmate or kaibigan dahil maliit ang bahay nila at bukod doon ay tagpi-tagpi. Diba? Pero ang sabi ng papa niya, nung kahit na medyo hindi na nakikita, sila daw ang nagtatrabaho nung mga piyesa. Si papa niya yung nagtitester, sila ang naghihinang. Totoo yun? Opo. Kayo ang naghihinang? Opo. Paano mo natutunan? Ano po ni Papa? Hindi masakit sa mata? Hindi po. Yung naghihinang ka? Ba't mo yung ginagawa na ikaw ang naghihinang? Tinutulungan ko po si Papa. Para meron kayong kita. Opo. Tapos nung sinabi ni papa mo na wag na kasi baka masira din yung mata nyo, anong naisip mo? Di ba sabi ni papa mo, ihinto ko na yung pagtatrabaho ko na kahit na ano yung mata niya, kasi yung papa niya nagtitester tapos sila ang naghihinang. Tapos ang sabi ni papa mo ay hinto na natin to na kasi baka madamay din or masira din yung mata nyo. Anong naisip mo nun? Nanghinayang ka, wala na kayong income, ganun. Opo. Di mo sinabi kay papa mo pa, wala na tayong kita. Ganun. Opo. Sinabi ko po din. Ano sabi mo kay papa mo? Bakit po mag-iinto? Bakit maghihinto? Ano sabi ni papa mo? Baka masira po yung mata niya. Baka masira ang mata nila. Samahan mo kami dito sa sa kusina nyo. No? So mga kanuli, no, ayon sa kwento ng kanyang papa, dati meron silang video okay. Ayan. Ayon po sa kwento ng kanyang papa, dati meron silang karaoke na pinaparintahan na 2 piraso. So, noong kaya pa niya at meron silang pedicab at tulong sila ng kanyang misis na nagbubuhat, no? At ito nga yung katunayan na may natitira pang isang karaoke, kaya lang sira na rin to at yung isa ay nabili na rin daw. So kaya hindi na niya kaya na na magparenta. Ayan. So ito mga kanuli ang kaya kusina. Excuse me. Ayan. Bintana. No. At ito ay dito sila nagsasaing. Ayan, dito yung kalan. Lamesa. Ayan, so
Tapos ito yung kanilang pintuan. Dito sila laging dumadaan. Yung doon, service door lang yun. Ayan, so ito mga kanuli, kagaya nito, nakikita nyo na sira talaga ang bubong. Kasi ito, naranasan ko rin to noon namin na pagka umuulan, ilalagyan namin ng mga karton-karton para hindi tumagas yung ulan. Pero pag yan ay nabasa na, nasira na, maghahanap ka ng uli ng karton na isusuksok dyan. Ayan, so ito. Yan. Karton-karton kasi nga sira yung yero. Ayan. Yan, ito ang kanyang papa. Ayan, kuya. Ayan, ayun, kanina nagkwentuhan nga tayo, no? Nasabi mo na siya, si Batang Angel ang ang naghihinang ng mga piyesa. Matagal na ginawa niyo yun? Mga 2 taon. 2 taon ko sila tinuturuan, saka nag-aayos pa kami ng mga video okay, amplifier. Tapos yung pangalawa ko, yung lalaki, nagsabi sa akin, tinitis lang niyang sumasakit daw yung ulo niya, saka yung mata niya. Hindi nagsasabi, sabi ko, dapat pag may maramdaman, magsabi. Nagsabi, masakit yung ulo. Tapos pe-check upan namin, nasobran daw ng pressure ng usok. Galing sa lead, sa paghinang. Kaya, nagdesisyon na ako, itigil ko na lang yung pagre-repair namin para hindi na masira yung mga mata nila. Si Batang Angel, marunong na yan, maghinang, magtingin ng mga pyesa. Kaso, yung pangalawa ko, nagsabi sa akin na nagkakasakit daw yung mata niya. Kaya sabi ko, itigil na lang natin to. Kahit mahirap, sabi naman ng mama niya, kahit mahirap, huwag ka na magtrabaho, basta alagaan mo mga anak mo. Ako na lang magtatrabaho. Kaya siya nagdesisyon na magtrabaho na lang siya sa bahay, sa Nabua. Maging katulong. Dati kaming lahat magkakatulong. Asawa ko, itong mga anak ko. Nagreklamo yung pangalawa kong lalaki na nagkaka-difference daw yung paningin niya, saka sumasakit yung ulo. Kaya tinigil na lang namin. Wala kang pagpapagamot sa kanya. Ako nga, walang pampagamot eh. Kaya tinigil na lang namin. Sabi nga nitong ni Batang Angel, ba't tinigil mo papa? Wala tayong pera, wala tayong kakainin. Si mama na lang magtatrabaho. At saka na lang tayo. Kaysa naman mawalan kayo ng paningin tulad sa akin, kawawa naman kayo. O paano, sabi nga ni Batang Angel, paano yung bahay natin? Tagpi-tagpi. Sabi ko, pag may pera, mapagawa yung konting bahay, yung konting asikasuhin sa bahay. Pag walang pera, tis-tis muna. Wala tayong magagawa eh. Kasi baka masira yung mga mata nila. So ayun mga kanuli, tama rin yung desisyon ng mag-asawa. Kikita nga kayo sa ngayon, halimbawa man, paano yung pang lifetime ng mga bata kung masira ang kanilang mata? Kasi yung mata ang kailangan nila sa pang lifetime pag-aaral at pag nagkaroon ng trabaho at iba pang mga gawain, no? So tama din yung desisyon ng pamilya na magtiis-tiis na lang muna kung ano man yung meron kaysa maapektuhan yung kanilang mga mata ng kanyang mga anak. Ayan, at magaling maghinang. Oo, Si Batang Angel. Sabi nga nung mga nag-OJT sa amin, mas magaling pa sa mga nag-college tong Batang Angel pag naghihinang. Kasi 2 taon ko tinuruan yan eh. Kayo, ilang buwan pa lang natututo. Siya, 2 taon na. Nakakapag-tester din siya? Oo. Sinasabi lang sa akin yung kuha, yung number, digital na eh. Oo. Sinasabi niya yung number, ako na lang nagtuturo kung tama o sira o ayos pa. So, ayan po mga kanuli, no? Bali, napasok na natin ang kanilang bahay at nakita nyo na rin, no, mga kanuli, no? Excuse me. Ayan, at maliit lang mga kanuli ang bahay nila, no? Kung sakali man, hindi na natin ito papalakihin. Re-repairin na lang natin. Ayusin yung bubong, lalagay ng poste, palitada, flooring, no? Pero, gaya ng sinabi ko, ay hindi ako nangangako na magagawa ito, no? Ako magpe-pray din ako na matulungan sila, at higit sa lahat, siyempre mag-pray din yung pamilya, no, na matulungan tayo dito sa bahay nila sa kung sakaling mapapagawa. Kaya Batang Angel, kuya,
umpisahan nyo lang pagpe-pray mamayang gabi. Oo, araw-araw, gabi-gabi naman kami nagpe-pray. So, ayun Bago matulog. ayun mga kanoli, no? Sana ay abutin din ng proyekto natin itong bahay nila. Ayan. So, comment po kayo mga kanoli, comment kayo, at sa mga gustong tumulong, no, kontakin nyo lang po ako sa aking messenger, Kabangangan Talagtag Noli. Ang aking GCash number 0905-410-2268. At muli, pinapasalamatan ko ang ating mga sponsor, no, si Kuya Neil, Kuya Jojo, at yung ayaw magpakilala, si Ate Eva, si Paring Ruben, at saka si Paring Ruben, may vlog pa kasi ako para sa kanila, hindi ko pa nagagawa, kaya salamat sa kanya. At si Kuya Obet, no, nagbigay ng 5,000 para sa CR repair. Ayan, kung ano pang ibang pangangailangan sa CR ay gagawin natin yun, no. At si Paring Ruben, abangan yung vlog kong yun, abangan, at kakaroon pa tayo ng vlog kay Batang Angel. Ayan, ayos ba? Opo. Maraming salamat po sa lahat na nag-sponsor po kay Kuya Noli saka sa pagpagawa ng CR namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po wag kayo mag-asawang tumulong at mapaayos pa itong bahay namin. Salamat po sa lahat.